topic. Ano naman ang topic natin ngayon? Pag-usapan naman natin itong si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, na very disappointed daw sa pagpili ng ating Pangulo dito kay General Torre na maging next PNP chief, mga kababayan. Ano ba ang gusto nito ni Jinggoy Estrada? ah, tawag dito, pulis na walang bayad? Unang-una katanungan ko mga ka-GP Natics, sige, pagbigyan natin si Senator Jinggoy Estrada kasi sabi niya, ngayon lang daw tayo nagkaroon ng PNP chief na arogante. Mga kababayan, arogante. Yun lang yung masasabi niya. Pero tingnan natin, yung nagsasalita mga kababayan, may kaso. Diba? May kaso na hanggang ngayon pinapa-dismiss niya nga yung kaso niya pero wala pa rin nangyayari. 'Di po ba? Hindi, kasi ang nakikita ko dito kay Jinggoy Estrada, parang again, parang nilalayo niya na yung sarili niya sa dito kay PBBM, parang kinakalaban niya na. 'Di ba? Hindi lang sa pamamagitan ng hindi po siya komportable or hindi po siya hindi niya gusto si General Torre, mga kababayan. Parang gusto niya 'tong palabasin na bopols ang pagpili ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay General Torre. Unang-una, sino sa mga pulis, sa mga naka-line up, sabihin natin ka-level ni General Torre. Pero sino ang tao na maglalakas ng loob, mga kababayan, para pag-isipan, para magkaroon ng plano against Kibuloy, di ba? Plinano yan kung paano mahuli. OGP, totoo ba yan, plinano? Oo naman. Paano po yan mahuhuli kung hindi yan plinano? Di ba? Nakita natin mga kababayan, nagamit pa nga ni General Torre dito yung pagiging engineer niya. Di ba? Sa Mapua. Oh, magagamit ba yon? Hindi mo nga akalain mga kababayan na itong taong ito ay mayroong kakayahan para magamit niya yung kanyang pinag-aralan doon sa Mapua noon. 'Di ba? Para i-locate itong si Kibuloy, gumamit ng mga iba-ibang mga aparato, 'di ba? O naghukay. O tapos sabi niyang gano'n, itong 'di ba hindi sila magbibigay ng design, ano bang tawag doon mga kababayan? Yung blueprint, 'di ba? Hindi sila nagbibigay ng gano'n. Samantalang si General Torre, mga kababayan, kaya ba nilang gawin 'yon na si General Torre mismo ang nag-sketch, dito, 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 o 'di ba? Meron siyang ginawa na parang ano, copycat ng blueprint ng Kingdom of Jesus Christ nitong si Apollo Kibuloy. Oh, sabi ni Jay Liamson, kamote yan si Jinggoy, dapat diyan kasuhan ulit para magtanda kaya ayaw na sa kanila ng taga San Juan. Yan, tama mga kababayan, 'di ba? Diyan din sa San Juan. Oh, kalaban nila ang mga Zamora, hindi na sila makabalik. Oh, bakit? Nakita na, alam mo, gusto ko ang mga Estrada dati nung ang tatay niya pa ang mayor diyan dahil talagang nakakatulong. 'Di ba? Nakakatulong sa mga mahihirap pag lumalapit diyan, pag may mga sakit. Oh, punta kaagad diyan sa San Juan. Kaya lang nung mga naupo na 'tong mga 'to, wala na eh. Oh. O tingnan natin mga kababayan, ano ba ang highlights ni Nicolas Torre? Oh. Para sabihin na siya daw ay arogante. Baka naman sabihin natin hindi mo lang kaya si General Torre. Napahiya lang kayo nung nagkaroon kayo ng investigasyon tungkol diyan sa KOJC-SIG. 'Di ba? Hindi niyo napalambot si General Torre. Normally kasi pag mga pulis nauunahan nyo, 'di ba? Mapapansin nyo mga kababayan, mga ka-GP Natics, ang mga pulis kahit sa Quadcom, kahit diyan sa HOR, kapag ang mga pulis kahit mga general, 'di ba? Kahit mga high ranking officials, pag humarap diyan sa mga 'yan, kayang tibagin. Dito to. Mapapansin nyo sila ay very respectful tapos parang mga tawag sa kanila ano ba 'yun, yung tahimik na tupa, mga kababayan. Parang mga tupang
hindi makabasag ng pinggan, 'di ba? Pero si General Torre mga kababayan, because he knows na talagang siya ay nasa tama, sumasagot siya. Kung napapansin niyo pa, natatandaan niyo pa, nagpapasok siya ng mga tao doon. Ito yung isang mga pinag-usapan pa sa Kingdom of Jesus Christ. 'Di ba sabi ni PBBM, pumasok sila doon, walang mga kargada, walang pero sabi ng mga DDS meron daw. Pero lumabas ang totoo nung si General Torre, nagalit sa kanya si Senator Bato. Bakit? Sabi niya, bakit mo pinapapasok yung mga tao mo na walang mga kagamit-gamit? Baka mamaya bakbakan yan dyan, abangan. Hindi na yan makalabas. Oh, wag mong ilagay sa alanganin yung mga tao mo. Kaya sabi ni General, okay po, I will comply. Ah, ah. Si General Torre lawyer din kaya magaling na PNP chief. Hindi po siya lawyer, Malo Teodoro. Hindi ko naman po sasang-ayunan yung sinabi niyo na siya po ay isang lawyer. Kaya lang po, ang maganda kasi kay General Torre guys, napakatalino po. Ito po ang kauna-unahan na humawak po ng pinakamataas na pwesto o hahawak ng pinakamataas na pwesto sa PNP na galing po sa PNPA. Okay? Dahil normally, ang nakakapasok po dyan na umahawak ng pinakamataas na posisyon sa PNP ay galing po sa PMA. Mga kababayan, napansin nyo ba? Di ba nung nagkaroon ng Quadcom, nagkaroon ng Tricom, pinag-uusapan po kung sino, mga kababayan, nagkakaroon ng rivalry, nagkakaroon ng pagalingan ng PMA at ang PNPA. Di ba? So ngayon lamang, kauna-unahan. May nagsabi dito kanina mga kababayan, nahaharangin daw ni Jinggoy Estrada ang tawag dito, ang appointee nitong si General Nicolas Torre. Mga kababayan, hindi po okay, para maliwanag ito ay sarili ko lang opinyon. Hindi po ito nanggaling sa iba. Ang pagkakaalam ko diyan, mga kababayan, hindi naman ito katulad ng ibang posisyon, cabinet position, or ibang mga cabinet level position. Okay? So dito, mga ka-GP Natics, ang pag-appoint kay General Torre, it is the President's discretion. Okay? So therefore, kahit harangin pa ni Jinggoy Estrada, kahit sabihin niya pa na ayaw niya kay General Torre, wala po siyang pwedeng gawin. Paano GP kapag halimbawa siya po ay nasa Commission on Appointment? Etong member siya ng Commission on Appointment. Mga kababayan, discretion nga ng presidente ito. Diba? Siya po ang magpapasya. Hindi GP, magkaiba yun Presidente tapos doon sa position na yun. So, Commission on Appointment. May bearing yun. Mga kababayan, hindi ko po alam yung bagay na yan. Pero ang alam ko, discretion ng Pangulo. So whether you like it or not, he will be the next PNP chief. Talaga ganyan kasigurado? Opo, 80%. Diba? Yabong naman ito. Mga kababayan, General Torre po, siya po ay, after the high-profile arrest of alleged trafficker and preacher Apollo Kibuloy in Davao last year, Torre laid a wreath of his father's grave to share his honor and success. Ito yung hindi nila nalaman 'di ba? Ito pa lang si General Torre ay may tatay pala na nagsilbi rin po sa ating kapulisan, 'di ba? Tapos itong si General Torre, mga kababayan, graduate po ito ng cum laude at summa cum laude. Okay? So, hindi po ito basta-basta tao na walang alam. Sabi rito, Torre told Rappler he aced his basic and advanced executive courses including a pistol instructor course, ensure shock or urban counter-revolutionary warfare course, among others. He was a classmate, in fact, of PNP Chief turned Senator Ronald Bato de la Rosa during their Air Marshal School days. My father, my mother, both of them love studying, of course. My mother is a teacher, said the Major General. Even while
Even while in the police service, he made sure he would study well and achieve a good standing in the order of merit. Mga kababayan. Teka lang. Balikan natin yung kanyang school. Ayan nakalagay dito, while in studying in Mapua, Torre said it occurred to him to choose to be an engineer instead. Quelling initial qualms and challenges, he chose to persevere after earning 72 academic units. He entered the PNPA Academy. Kasi sabi rito, mga kababayan, he really pushed himself to enter the academy dahil ito daw yung paraan na very practical para makatulong siya sa magulang kasi hindi na siya magbabayad po, mga kababayan, ng kahit ano pa. Diba? Para din masuportahan niya yung kanyang mga kapatid. Maliwanag na maliwanag dito. Sabi pa rito, mga kababayan, taking inspiration from his parents, earnestness and love for education, Nick Torre grew up excelling in academics. He graduated valedictorian during his primary school years in Notre Dame of Marbel. In high school, he graduated salutatorian at Coronadal National Comprehensive High School. Kumpara naman dito, 'di ba? Tama, si Pasikachi sabi niya, appointed si Torre ng commander-in-chief, kaya pakel si Jinggoy. Umiyak na lang siya sa tabi, di ba? Pumunta na lang siya sa tabi, mga kababayan. Umiyak siya ng umiyak, wala siyang magagawa. Sabihan mo yung tao na very arrogant. Paano, in a way, mga kababayan, paanong naging arrogante si Nicolas Torre? Kasi hindi ko nakikita na naging arrogante siya eh. Kasi, kumbaga sa isang pulis, mga kababayan, nandun yung maximum tolerance. Hindi po niya pinairal dito kagaya ng mga ginagawa ng mga ibang pulis na nananakit o sabihin natin, mga kababayan, na itong mga taong ito ay ginagamit po ng pag-abuse ng kanilang power. Diba? Although, sabihin natin, nakita natin na at sinabi niya, nahihilahin ko yan, paano ba naman? 12 oras na. Diba? Ang pinag-aantay sa kanila, ayaw silang payagan. Sabi ni Clarita Enrique, magsalamin muna bago magkomento. Sino ang arrogante? Yun nga mga ka-GPnatics. Diba, itong si Jinggoy Estrada, mga kababayan, kung paano niya rin lait-laitin yung mga Zamora, kung paano niya rin pagbantaan yung mga ibang mga tao kapag nandyan po sa Senado. Diba? Yun ay isang pagiging arrogante, tapos ipapasa mo dito sa taong hindi mo lang kaya. Hindi nila kasi kaya si General Torre. Even si Senator Bato, mga kababayan, hindi niya kaya si General Torre. Diba? Si Jinggoy daw ang arrogante pati mga anak niya nabubugbog. So Jinggoy ang arrogant dahil may kaso pang hindi pa natatapos. Again, mga kababayan, totoo po 'yun. Sino ba ang paniniwalaan natin? Etong tao na may kaso ng graft and corruption? 'Di ba? Sila nga po nagmo-motion sila to dismiss the graft charges in connection with the multiple billion pesos pork barrel scam. At ang korte po natin convinced that the plaintiff clearly proved that Estrada PDAP, mga kababayan, was systematically pocketed. Ibig sabihin, ito talaga ay pinag-isipan na ibulsa, 'di ba? At ito po ay pinaghati-hatian ng mga kasabwat, and nothing went to the supposed beneficiaries of the PDAP-funded agricultural and livelihood program. So sino ngayon ang arrogante? Sana before we, 'di ba, we made a statement or we make a statement rather,
mga kababayan, dapat nag-iisip muna tayo, "Uy, wala ba akong baho? Wala ba akong, dungis sa aking pagmumukha?" 'Di ba? Oo, sabihin na natin si General Torre, o sabihin niyo diwata, maitim, pangit, bahala kayo diyan, 'di ba? Sabi ni Glory Camba, "GP, who's talking?" It was Senator Jingo Estrada, mga kababayan. Sunog nga yan si Torre kay Ide. Alam niyo, Warbisdak, hindi totoo yan. Bakit kanyo? Mismong si Duterte nga hindi nakapalag kay Torre. Nasaan ba si Duterte ngayon? Nandoon sa dahig. 'Di ba? Oh. Natatakot ba na damputin siya malapit na, palagay ko? 'Di ba? Tsaka guys, ang ganda ng track record nitong si General Torre. Biruin niyo, kahit na sabihin natin na siya po ay nadamay, o sabihin natin na nagkaroon ng iskandalo dito sa Quezon City when he was the Quezon City director. Makikita mo ang isang tao na merong prinsipyo, 'di ba? Inamin niya nagkamali siya nung itong yung may sino ba 'to, yung merong nagkaroon ng road rage, si Gonzales, 'di ba? Na nanuntok ng isang siklista. Tapos itong si General Torre, ang ginawa niya ay parang inasikaso niya pa ng gusto yung dating pulis na yon na hindi naman umangat-angat ang ranggo. Nung sinabi niya na parang over na yung pag-handle niya doon, at ito ay parang binigyan niya pa ng maayos na pagtrato, 'di ba? Naging unfair yung pagtrato daw doon. Ginawa niya, mga kababayan, agad-agad siya na umalis sa kanyang pwesto. 'Di ba? Habang po nagkakaroon ng investigasyon. At doon makikita mo na ang isang tao, mga kababayan, ay may isang prinsipyo. Hindi kagaya nung iba, mga kababayan, ang kakapal ng mukha. Yung kaibigan nga nito, isa ring makapal ang mukha, eh. 'Di ba? Magsasampa pa ng kaso sa mga vlogger daw, yung mga sumira doon sa kanyang pangalan, kaya siya natalo. Totoo naman yung sinasabi ng mga iba. 'Di ba? Sabihin mo na ikaw ay na-acquit. Bakit ka pinagbabayad? Ibig sabihin, pag ikaw ay pinagbayad, mga kababayan, that is admittance of guilt. 'Di ba? Pinagbabayad ka nga, pagbabayarin ka ba kung wala ka nagawang hindi maganda o hindi ka nagkamali? Ang maganda lang sa'yo dahil hindi ka na ikukulong ulit. Oh. Oo, VIP treatment yung ginawa niya kay Gonzales. That's why, nung time na yon, mga kababayan, during the investigation, nag-inhibit na siya. Bumaba na siya. Yun ang maganda. Para hindi po magkaroon ng impact, mga kababayan, while doing the investigation, di ba? Sabi ni Alea Nabal, "GP, wag nang idaan sa CA ang appointment ni Torre, pero kailangan talaga niya ng confirmation sa CA. Wala tayong magagawa, nasa batas yan." Again, mga kababayan, palagay ko dito, kahit dumaan pa sa CA to, commission on appointment, wala rin itong magagawa because it was, mga kababayan, yung pinakamataas na tao, the commander-in-chief, was the one who choose this person whether you like it or not. 'Di ba? At saka wala naman po ako nakikita na pwedeng magpatigil, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin lang yung porket sinabi na arogante ito ni Jingo Estrada, pwede nang pigilan yung appointment ni Torre. Abangan natin bukas kung may magagawa itong si Jingo Estrada, 'di ba? Bukas na 'yon, June 2, mga kababayan. Takot lang 'yan, baka damputin siya ni Torre dahil alam niyang walang pinipili. That is true. Appointment by President. Ganun talaga, Warbisdak. Even Bato de la Rosa was appointed by the former President Duterte. 'Di ba? Ano bang meron si Bato de la Rosa compared to the achievement of Nicolas Torre? 'Di ba? Sige nga. Sabihin niyo nga sa akin kung anong achievement nito ni De La Rosa. So don't tell me na it was mga kababayan, appointment by the president. Of course, yes.
'Di ba? Bakit sa kanya lang ba yung first time na mangyayari 'yan? It happened before. Oh. So it will happen in the future, 'di ba? Oh, legally. O edi legal din yung pag-appoint dito kay Torre Warbisdak. If you said so, that the appointment of former PNP chief Bato de la Rosa, mga kababayan, then therefore, legal din yung appointment na gagawin dito kay Torre, yung pagpili sa kanya. Diba? Achievement ni Torre, puro illegal. Alam mo, Warbisdak, nasisiraan ka na rin. Sige nga, tell me, show me the document that will show the appointment of Torre are all illegal. Sige nga. Oh. Diba? Alam nyo guys, sa totoo lang, kung meron silang De La Rosa, 'di ba? Yung nakaside kay Digong, meron din tayong General Torre. Dito natin makikita yung nandun mahalaga din ang loyalty eh. Tama yung sinabi rin ng ibang tao, loyalty. Okay din 'yun. At syempre, doon tayo sa tao na nagtatrabaho ng maayos at ito ay naaayon sa batas. 'Di ba? Hindi kagaya nung iba. Sige nga, PNP chief ka, di mo nga alam yung title ng ng pambansang awit. PNP chief ka, mga kababayan, utusan mo yung tao, sasabihin mo, sige, gusto nyo patayin, patayin nyo, sunugin nyo yung bahay. Di bang ganon? Di ba nakalagay po sa ating constitution at maliwanag na nakasulat doon, mga kababayan, huwag po ninyong ilagay ang batas sa inyong mga kamay. Diba? Tapos tuturuan mo ang sibilyan na patayin. Mga kababayan, para saan yun? Anong katarantaduhan yun? Oh. Hindi, Daniel Moreno, alam ko po na hindi nadadaan sa commission on appointment. Ang sinasabi lang natin, if there is a chance na dumaan sa commission on appointment, mga kababayan, yan yung sinasabi nila. Pero ako naniniwala, it will not, mga kababayan, hindi na yan dadaan sa commission on appointment. Sabi ni Susana Ismail, correction GP, need talaga dumaan. Hindi, ibig sabihin, okay, linawin ko lang maigi. Dadaan yan sa commission on appointment. Pero, mga kababayan, ang mangyayari kasi dyan, tawag dito, yan ay parang ano na lang, teka lang, saan ko ba makukuha yun? Teka lang, merong, ano ba tawag doon mga kababayan, na ito ay talagang sa'yo na, 'di ba? Pero dadaan ka man dyan, baliwala na yan. Yung commission on appointment na yan, mga kababayan, kumbaga, yung dadaanan mo na yan, ay talagang, kalimutan ko yung tamang word eh. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng tamang pwedeng gamiting word. O, formality. Tama. Salamat, Faith Mint Green. Formality na lang yun. Mga kababayan, yung pagpaplano ni Jinggoy na pigilan yan, wala yan. Itatak nyo sa bato. Sa ulo ni Senator Bato. Formality na lang, guys. Di ba? Kahit sabihin natin na dumaan sa commission on appointment yan, formality na lang ang mangyayari dyan. Yun, Mami M's vlog, formality. Ayan, Discord gaming parang formality na lang yun. Alam nyo, saludo talaga ako sa inyo eh. Tinutulungan ninyo ako kapag nakakalimutan ko yung mga word na yun. Sabi ni Bato, ang title ng pambansang awit, bayang magit. Kaya nga eh. Tapos nung sinita siya, di ba? Sabi niya ganun, kasalanan kasi ito ng school namin eh. Gago! Peroin mo, sisihin mo yung school mo, eh, ikaw nga naging PNP chief, tapos itutuloy mo, ganun din yung ano. Dapat ito ay i-correct mo na. Kasi marami kang mga subordinate. Umamin ka na. Sabi ni Warbisdak, ganyan talaga pag sa PNP chief, nasa president yan. Though, controversial pero legal yan. Di ba?
Oh, yan ang gusto ko sa'yo, Warbis Duck, eh. 'Di ba legal naman talaga yan, guys. Kahit na sabihin natin controversial yan, kahit marami pang, umangal diyan, again, it is the president's discretion. So, wala na kayong magagawa. Ah, aha. Basta hanay ng PBBM Sir GP matatalino, 'di gaya sa kabila kabaliktaran. I totally agree diyan. Kaya lang alam nyo guys, sa totoo lang, kaya po ako hindi dalawang araw 'no, papatsi-patsi ako. Sinasabi ko lang na busy ako, pero ako kasi very emotional. Very emotional akong tao. Meron kasi akong mga hindi nagugustuhan. Eh, ayaw ko naman na basta-basta pero sa pinag-iisipan ko, ah, alam ko kayong lahat, we are all pro BBM mga kababayan, but there are some cases na talagang hindi ko talaga gusto yung mga decision like yung nagbibitaw sila ng mga pahayag, yung ano nila kay Tunying, na ginagamit ng kabilang mga kampo, mga kababayan, regarding dun sa impeachment. And now, nakita natin, inurong na naman ito sa June 11. Medyo parang dismayado na ako eh. Diba? Oh.